Isang manggagawa ang hindi sinasadyang nakahukay ng isang malaking bomba. Mas nakakatakot pa, pwede itong sumabog anumang oras. At palasin ang buong lugar na ito. May natagpuan tayong hindi sumabog na bomba sa Westminster. Sinesend ko na ang larawan, para ipakita sa inyo. Bomba pa mula pa noong digmaan. 2 fuse ang nakita, mukhang mabigat, mga 1,000 pound. Pagkatapos makita ni Mike, ang eksperto sa pagde-deactivate ng bomba, ang larawan ng lugar. Agad niyang inutusan ang mga tauhan niyang maglagay ng kordon sa loob ng radius na 800 metro at agad simulan ang paglikas ng mga residente sa paligid sa tulong ng mga ahensya. Mabilis na napakordon ang buong lugar, at nailikas din ang mga taong nakapaligid sa emergency evacuation papunta sa iba pang lugar. Pero sa isang apartment sa gusaling iyon, may kakaibang pangyayari. Saradong-sarado ang pinto, at maging ang bintana ay nakatakip ng mahigpit. Ilang binatang lalaki, na malalaki ang katawan ang nasa loob at hindi umaalis kahit may abiso ng evacuation na ito. Nakatawag din sila ng pansin ng mga kapitbahay, si Top Rengi, pero sa pagkakataong ito wala siyang pakialam sa kahit ano. Ang mahalaga, makaalis lang sila rito, ang mas importante. Kaya dali-daling inihatid ng lalaking may buhok na hati sa gitna ang pamilya, pagkatapos ng evacuation. Di nagtagal, si Mike ang nagmamadaling nagdala ng team, para asikasuhin ito. Matapos makita ang ulat, agad niyang naunawaan ang sitwasyon sa lugar. Pwede itong sumabog, anumang oras. Sa teorya, ganoon nga, pagkatapos malanawan sa sitwasyon, agad na sinimulan ni Mike ang paghanap ng paraan para i-deactivate ang bomba. Ang bombang ito ay parang yung bomba sa Exeter 2 taon na ang nakalipas na naaktibang. May kontrol at kapareho rin ng laki, pero biglang, habang pinag-uusapan pa ng lahat ang pinakamainam na solusyon, dumating ang empleyado ng Emergency Response Planning at nagpapaalala na sa ilalim lang ng construction site na ito ay may nakabaong main power line na 400 kilovolt. Napilitan silang putulin ang kuryente sa buong lugar bago simulan ang pagde-deactivate ng bomba. Kapag hindi, maaaring masira ang linya dahil sa pagsabog at magdulot ng sunod-sunod na aberya na pwedeng humantong sa napakalaking pinsala. Mahirap itong mahulaan ng maaga. Ayon sa instruksyon ni Mike, maingat na inilagay ng mga sundalo ang hose ng tubig sa bahaging may tubig na dumi, kasabay ng operasyong pagde-deactivate ng bomba. Sa oras na magsimula iyon, sabay-sabay ding mawawalan ng kuryente ang buong distrito. May mga pulis na nakaantabay sa kanto para bantayan ang mga tao at mga sasakyan. Sa kabilang banda, 4 na lalaki na naiwan sa apartment ay nagsimula ng kumilos. Nakasuot sila ng pangproteksyong kagamitan at dumiretso sa basement ng gusali. Doon nakaayos na ang lahat ng gamit na kailangan nila, at malapit sa pader ng basement ay ang vault ng bangko. Malinaw na ang layunin nila ay samantalahin ang kaguluhan para magnakaw. Pagkatapos, ay may malinaw na pagkakahati ng gawain sa grupo. May taong nakatalaga na mag-lock ng mga lagusan at maglagay pa ng mga kamera. May isang kasamahan na abalang nag-aayos ng mga kagamitan at nagkakabit ng cable sa loob ng basement. Samantala, may isang lalaki na lumabas sa kalsada matapos may kabit ang kamera para magbantay, habang ang iba ay nagpaandar ng generator na nakatago sa basurahan para magbigay ng matatag na kuryente sa mga kagamitan. Habang abala ang tatlo, kinuha naman ng natirang isa ang grinder at sinimulang putulin ang pader. Pagkatapos, kinuha rin niya ang martilyo at buong lakas na humataw. Sa loob lang ng ilang minuto, nabasag niya ang panlabas na pader na gawa sa laryo. Sa labas naman, dahil sa emergency na sitwasyon ng bomba, parehong naputulan ng kuryente ang lugar at bumagsak sa pagkaantala ang lahat. Sakto namang sinamantala nila ang kaguluhang ito para kumilos, pero sa panig ng pulisya, wala munang lumalabas. Kahit tumunog na ang alarm ng bangko, ay may empleyadong gustong subukang pumasok, pero sinabi ng pulis na naka-charge sa pagbabantay na tumutunog ang alarm sa buong lugar. Putol na ang kuryente, at nailikas na ang buong distrito. Dahil luma ang bombang iyon, hindi na rin ako pwedeng pumasok. Likas na. Lahat dito ay nakorden na, at ako hindi makakatulong sa kahit ano. Ngayon, 3 silang nakaharap sa tumitinding pagkakataon, at hindi pa rin gumagalaw ang pulis. Kahit tumutunog na ang alarm ng bangko, may empleyadong nagsabing gusto niyang dumaan doon at tingnan, pero sinabi ng pulis na nakaantabay sa kordon na umalingaw na ang alarm sa buong lugar. Putol na ang kuryente, at nailikas na ang buong lugar. Dahil luma ang bomba, hindi na rin ako pwedeng pumasok doon. Lahat ay nakakordon na, wala na akong maitutulong, kahit ano. Ngayon, tapos na ring maalis ng 4 na lalaki ang mga takip. Magbutas sila sa labas ng pader para lumitaw ang makapal na layer ng konkreto. Pagkatapos, nagdala sila ng drilling machine
Ang pagbubutas sa konkreto ay kailangan ng matinding pasensya, dahil napakalakas ng ingay na dulot ng pag-drill. Madaling mabuking, kaya nagbantay na lang ang mga kasamahan sa tabi. Nagmanman sila sa labas, baka may patrol car ng pulis na dumaan. Kapag may dumaan, agad nilang patitigilin ang trabaho. Pare, may kakaiba ba sa labas? Wala akong nakikita. Walang anuman, parang katapusan ng mundo ang itsura. Hintayin muna nating mawala sa paningin ang patrol car, para makapagpatuloy ang mga kasama sa trabaho. Bagamat mababagal ang progreso, pero ang buong proseso, naiwasan ang sabay na panganib na mabuko. Sa kabilang panig, natapos na rin nilang sipsipin ang tubig sa construction site. Kaya ikaw at ang mga tauhan mo, dala ang espesyal na kagamitan. Muli siyang lumapit sa bomba at mismong si Mike ang naghukay ng lupa, para mabunyag ang detonator matapos ang masusing pagsusuri. Natuklasan niyang may isang detonator na buo pa rin. Hindi pa kinakalawang, pero sa labas ng aparato, may nakatagong isa pang time detonator. Pagkakabit ng recording device para makinig, nakuha ni Mike. Ang timetable ay tumatakbo pa rin, kaya, ibig sabihin, pwedeng sumabog ang bomba ng biglaan. Kahit kailan, lumayo na kayo at humanap ng masisilungan, ay nako. Hindi, agad na nagulat ang katulong ni Mike. Sa command center sa loob ng 4 na oras, pwedeng sumabog ang bomba ng biglaan. Sa kabilang banda, mabilis na kinuha ni Mike ang magnetic blocker. Inilagay ito sa bomba, tapos dali-daling tumakbo sa likod ng matibay na harang at pinasabog ito. Buti na lang, pansamantalang napatigil ng blocker ang timer. Pero kung gusto talagang malutas ang panganib ng tuluyan, malayo pa ang abalang hinaharap. Sa ngayon, ang pinakamainam na paraan ay magtayo ng isang blast barrier, tapos, saka lang pwedeng kontroladong pasabugin. Pero sa kalkulasyon ng lahat ng proseso, aabutin pa ng hindi bababa sa 5 oras, kaya, ang saya sana kung makapag-order tayo ng ilang pizza. Sa ibang pangyayari, may mga lalaking nasa ilalim ng basement na nakakita rin ng pag-asa. Naging madali para sa kanila. Nakalampas sila sa konkreto at sinimulan ang arc welding para batasin ang bakal. Sa huli, parehong grupo ay nakikipagkarera sa oras para matapos ang trabaho, pero noong panahong iyon, isang bagong recruit ng bomb squad ang biglang nakapansin ng isang kaina-hinalang detalye. Sa ibabaw ng bomba, may isang partikular na bahagi na sobrang kintab at kapansin-pansing hindi bagay sa itsura nito. Ang mga kalmo at kalawang sa paligid ay parang hindi sa isang bomba. Matanda na ito, mahigit 85 taon na, kaya dapat kalawangin na ito ng husto, di ba? Pero mukhang hindi pa sigurado. Pero nang marinig ni Mike ang ulat ng baguhan, itinuring lang niya itong gasgas na dulot ng excavator, na aksidenteng ginawa. Higit pa roon, sa bomba may isang time detonator, na naaktiba na, ibig sabihin, napakabuti ng pagkakapanatili rito, kaya hindi na siya nag-alala tungkol dito. Pagkaraan ng ilang oras, muling bumalik ang usapin ng ang grupo. Sa basement ay matagumpay nang nakabutas sa pader matapos makapasok sa vault, una nilang sinabuyan ng usok ang camera para matakpan ito. Pagkatapos, naglagay sila ng lighting equipment para maghanda sa isang shopping trip. Hindi naman masaya, bagamat nakakita sila ng maraming ginto sa drawer. Pero dahil sobrang bigat at hindi madaling dalhin, kaya, napilitan silang baguhin ang target mula sa ginto, papunta sa cash at alahas na mas magaan. Sa ibang pangyayari, ang bagong baguhang sundalo ay nakaramdam pa rin na may problema ang bomba. Kaya pinabalik niya si Mike para tingnan. Subukan mo sa tamang oras. Sa puntong ito, ang timer na dati nang nakapos ay biglang muling humandar, at ngayon, napilitan ng itigil ang pagtatayo ng blast wall. Sigurado ka ba, boss? Syempre. Hindi pa ako pumapayag. Makialam ka saan, agad mong iulat sa command center. Kung na-activate na ang time detonator, syempre, hindi naligtas ang bomba. Nagpasya si Mike na gamitin ang mabagsik na paraan na iyon, ang pagbubutas para buksan ang detonator ng bomba at magbomba ng espesyal na solusyon sa loob, para patigasin ang mekanismong metal sa loob. Ito rin ang huling opsyon nila. Sa huli, nagsimula pa lang si Mike sa gawain nang dumating ang mga pulis. May nakitang malinaw na anomalya sa buong lugar. Pinutol na ang kuryente at naka-lockdown na, pero, nagtapat ang drone at nakakita ng 2 init na pinagmumulan. Hindi matukoy. Isa, ang bomb technician sa construction site. Kaya ano ang natitirang init na pinagmumulan, ang tagapangasiwa sa gulantang lalo ang lahat kaya agad siyang nag-utos na tawagin. Itigil ang bomb disposal. Nag-aalala siya na sa lugar, may naiipit pa. Kapag biglang sumabog ang bomba, napakalaki at hindi matatawaran ang magiging pinsala. Ano ba iyan? Biro mo ba iyan? Mukhang may nakita kaming init na signal sa loob ng lockdown area. Kailangang puntahan at tingnan. Pero ngayon, 4 na magnanakaw ay patuloy na binubutas ang bawat safety deposit box para makuha ang mga ari-arian.
Pagkatapos noon, ang mga tagapangasiwa na nagbabantay sa labas, ay pumapasok din, diretso sa pakay. Diretso sila sa isang kabinet. Pagkabutas ng pinto, agad may kinukuha na nila ang laman. Sinabi ng pinuno na ang eksenang, ito ay hindi man lang nakapagtataka, pero senyales ito na. Pinagsama niya ang mga gamit sa isang kahon, malinaw na ibig. Sabihin ay pagsaluhan nila ang pakinabang. Di nagtagal, ang mga gwardyang ipinadala ng tagapangasiwa ay nakarating na sa lugar. Ang mga pulisya ay papasok na sa apartment para magsiyasat, agad siyang nagulat. Sa kasamahan, bilisan ng kilos at maghanda ng umatras. Sa mga sumunod na sandali, muntik nang matiktikan ng pulisya. Nang palabas na si Kak, nagbigay ng senadoryas ang pulisya sa kanya na tumigil at magpatingin. Lumingon si Kak at tumakbo, palayo. Ang biglang kahina-hinalang kilos na iyon ay agad nagpasabik sa pulisya. Nag-alarma ang mga magnanakaw sa loob ng bahay nang matanggap ang agarang mensahe na mag-full retreat. Isang binatang maputi na hindi sumunod sa utos ang tumatakbo papasok sa gusali. Sa bahay ni Potter, may kutob akong may masama sa usapang ito. Isuot na ang helmet. Mabilis. Sa mga sumunod na sandali, ang gusali, na laging umaandar ay biglang huminto. Lahat ay nabigla sa bigla ang sitwasyon. Sino ba naman ang hindi matutuligsa sa paligid ng pinangyarihan ng pagsabog? Walang sino mang tauhan na naka-bantay. Mas mababa rin ng malaki sa inaasahan ang puwersa ng pagsabog, kaya ang mga nasa lugar ay bahagyang sugatan lang. Samantala, nagtagpo na naman ang 4 na magnanakaw. Ang resulta, hinihiling nilang buksan ang kahon at tiyaking nandoon pa ang kinuha nilang bagay o wala. Ang 4 na ito ay hindi talaga nagtitiwala sa isa't isa matapos makumpirma iyon, naghati ang 4 sa 2 grupo at umatras. Isang grupo ang dumaan sa main entrance, sumakay ng sasakyan para salubungin ang mga iba. Ang natitirang grupo ay diretso namang umakyat sa rooftop para ilabas ang 2 malita ng ebidensya. Dahil sa loob ng lockdown area, ang pagdadala ng ebidensya sa katawan ay sobrang delikado. Kapag nadiskubre ng pulisya, hindi na nila maitatago ang ebidensya. Kaya planado nilang gamitin ang drone para mailabas iyon ng mabilis. Mabilis na lumipad ang 2 drone na may dalang kargamento at tuluyang nakalampas sa saklaw ng pagbabantay. Naihatid dito sa isang middleman. Pero nang ang 2 magnanakaw na tumatakbo ay makarating sa construction site, napaghandaan na nila ang paglusot sa ilalim ng drainage tunnel para makatakas. Pero nadiskubre pa rin ng tagapangasiwa ang kakaibang kilos. Nasa tamang pwesto na sila. Pakiusapan mo na pumunta roon. Sa mga kasunod na sandali, mabilis na nagsagawa ng habulan ang pulisya, pero ang 2 magnanakaw na nakapagpasa na ng kargamento ay inihatak ang pulisya at tumakbo. Paikot-ikot muna, saka muling sumuot sa ilalim ng imburnal. Ginamit nila ang pamilyar na bentahe ng lugar at naputol nila ang mga humahabol na sundalo. Pagkatapos, madali silang nakasakay sa sasakyan ng kasamahan at nakuha pa ang mga ebidensyang inilabas ng drone. Pero matapos ang pagsabog, ang baga ay nakaramdam na may problema sa bomba. Kaya sinabi niyang kay Mike na suriin ang chemical composition ng pagsabog. Huwag sa bomb check ang unahin, kundi sa 2 kopya ang tumingin dahil wala namang mapupulot sa pagsisiyasat na iyon. Iyan mismo ang gusto ko po, sir. Hindi ako sigurado na 100% na bomba iyon. Kaya higit sa lahat, ang lakas ng pagsabog na ito ay malinaw na hindi tama. Nang marinig iyon, sa wakas pumayag din si Mike na tumango at magpasuri muli. Pagkatapos, sinabi niya ang balitang ito sa tagapangasiwa. Sinabi ng tagapangasiwa na posibleng may mali sa komposisyon ng bombang ito. Hindi ito isang totoong lumang bomba. Kaya payo ko po, kumuha kayo ng sample ng explosive residue para masuri namin ang chemical composition. Trabaho namin, iyan na. Ibibigay ko na sa inyo ngayon. Doon, nakita ng pulis ang pinagtataguan ng mga magnanakaw. Dumaan sila pababa sa basement, doon lang nila natuklasan ang vault ng pera. Ninakawan na ang bangko, kaya agad siyang nag-report. Ipapaalam ko ito sa tagapangasiwa ko. Baka may tao na nagnakaw na sa bangko habang may kaguluhan. May ulat pa raw tungkol sa pagnanakaw sa bangko. Tuloy-tuloy ang natatanggap ng tagapangasiwa na pinakamasamang balita at medyo gulo rin ang sitwasyon. Pero ngayon, nakaalis na sa kalsada ang grupo na iyon sakay ng sasakyan. Minsan pa nilang nilinlang ang mga taong nangunguna sa operasyon. Ilagay mo ang malita. Sa tingin ko ito ang gusto mong suriin. Baka hindi. Ayokong mahuli ako ng pulis. Ayokong maabyutan ako ng pulis. Ilabas mo na. Ayokong makita ko itong nakahiga dyan. Sa unahan, sa pinakauna, dun sila umaasa. Sa papel na nakahanda na para makalusot sa checkpoint ng pulis. Nang kunin ng pulis ang footage ng CCTV, napag-alaman na ang grupong ito ay nag-disguise bilang mga empleyado ng water service, kaya nakarating sila sakay ng sasakyan sa ilalim ng tulay.
Noong una, may ilang tao na mabilis, na pinalitan ang plaka ng sasakyan at nilinis gamit ang tubig ang logo ng water service sa katawan ng sasakyan, pagkatapos ay pinaandar ulit at umalis sa highway at ring road. Nang makarating dito, ang mga taong ito ay tuluyan ng nakatakas sa habulan sa ibang pangyayari. Ang tagapangasiwa, matapos ang paunang pagsusuri sa lugar, ay inutusan ng mga tauhan na kunin ang mga record ng lahat ng nakatira sa kondominium na ito, lalo na ang unit 79. Kasabay nito, nakikipag-usap ang pamilya ni Tok Rengi sa pulis at sinasabi nilang may flight sila ng alas 6 ng umaga bukas. Tapos na raw ang pagsabog ngayon. Pwede na bang pasukin at kunin ang bagahe, sabi ng opisyal. Nakarinig ang pulis na nakatira ka sa Unit 7, 19 ng gusali sa Potter. Agad silang humiling sa mga tauhan na sumama sa kanila pabalik sa istasyon. Dahil sa bahay na iyon, may nangyaring insidente, kailangan namin ng pahayag ng saksi. Ganun pa rin ang sinabi ni Tok Rengi at umalis, kasama ang pulis papunta sa cordoned area, sa abot tanaw. Balik kay Mike. Naalarma na ang mas mataas na opisyal dahil sa pangyayaring ito, pagkatapos nilang malaman ang buong detalye. Una, tinanong si Mike, sa nangyari noong napansin niya ang kakaibang bahagi, bakit hindi agad ito iniulat sa command center? Ang paliwanag ni Mike ay, una, ang nakadiskubre ay hindi siya. Pangalawa, noong panahong iyon, tutok na tutok siya sa pagde-defuse ng bomba, kaya, hindi agad nakapag-report. Narinig ko na rin, ang ulat tungkol sa insidenteng nangyari sa daan papunta rito, ang pagsuway. Sa nakakataas noon ay nabanggit na, pero ang totoo, naglaho na kayo. Kasama ang team sa napakahirap na sitwasyon, kaya, pagkatapos ng kabuoang pagsusuri, nagpa siya ang nakakataas na, hindi na ituloy ang maliit na pagkakamali mo. Kasabay nito, ang mga magnanakaw ay bumiyahe palabas ng suburbs at naghahanda ng maghiwa-hiwalay. Kapag natapos na, kanya-kanyang takas na. Ngayon na ang panahon, saka lang nalaman ng ilan kung ano ang kinuha ni Sam mula sa vault ng pera sa bangkong iyon. Iyon mismo ang tambak ng mga natural na diamante. Hindi pa ba kayo nakakagising? Paano mo nalaman kung aling kahon ang may laman siya? Ano ba ang ibig mong sabihin? Sinasabi mo ba sa iba ang mahalagang bagay sa harap mo, ang halaga ng mga batong diamante, ng kumpol na ito? Kahit kaunti lang, umaabot pa rin ng 3 milyong dolyar. Higit pa roon, dahil hindi pa napuputol ang mga diamante, kaya ibig sabihin, matapos silang putulin, wala nang paraan para masubaybayan pa sila. Sige. Pagkatapos nito, lumabas si Sa para tumawag agad sa telepono. Pero sa mga sumunod na segundo, biglang may grupo ng mga bisita na hindi inanyayahan ang sumugod sa bahay, kahit mga magnanakaw, ay nagkandahirap lumaban, pero agad din silang napigilan, at ikinulong sa madilim na silid. Maliwanag na patibong ito ng sindikato ng krimen, para patumbahin ang isa't isa, at ang nag-leak ng impormasyon ay si Sa. Puro sila banggaan, at ang nagbunyag ng sikreto ay si Sa mismo. Kaya pala, ang pinuno nilang boss ay pinsan pala ni siya. Samantala, nalaman ng pulis sa investigasyon na si Tok Rengi ang may hawak ng susi sa basement. Ibig sabihin, siya rin ang nagdala sa grupong ito sa interrogation room ng pamilya ni Tok Rengi. Silang lahat ay immigrants kaya, ang mga magulang niya ay hindi marunong mag-English. Si Tok Rengi lang ang pwedeng makipag-usap sa pulis. Sa harap ng interogasyon ng pulis, si Tok Rengi ay inamin na ilang araw bago iyon, may 2 lalaki na biglang lumitaw sa harap ng bahay nila. Nakasuot pa sila ng asul na uniforme pangkaligtasan at lumantad na rin mga legal na papeles mula sa may-ari ng 2 empleyado ng supplier. Ibinigay ng lalaking may hati ang buhok ang susi ng basement. Sinabi niyang maglalagay siya ng ilang kagamitan sa konstruksyon. Sa basement, ang nakatira roon ay ang lalaking may hati ang buhok. Ayaw niyang madawit sa gulo ng mga ahensya, kaya nakipagtulungan siya at isinuko ang susi. Paanong hindi niya nahalata ito? Tapos, nadamay pa. Isang serye ng mga pagnanakaw ang sumabog, at ang mga pulis ay nagulantang matapos marinig. Matapos ang pahayag, napagpasyahan na walang problema ang lalaking may hati ang buhok. May malaki bang problema, nawala na natin ang bakas ng truck na may dalang tubig. Nakaparada na ito sa pagitan ng blockade at ng mga inalis na checkpoint. Pagkatapos, pinayagan ding umuwi ang lalaking may hati ang buhok. Nag-aayos lang siya ng bagahe dahil hindi pa naibabalik ang kuryente, kaya hindi gumagana ng normal ang elevator. Kaya tumulong ang mga pulis na buhatin ang matanda paakyat ng palapag. Ngayon, balik tayo sa panig ni Kak at ng boss. Nakapagkasundo na sila. Kinuha ng boss ang mga alahas, at ang cash, sa iba. Yung ilang diamante, kanila na. Kak, paano mo nalaman na may diamante sa bangko? Iyan ang trabaho ko. Pero paano mo nalaman kung sino ang gumawa nito? May nakatrabaho na ako dati. Ayaw ko lang talaga sa pamilyang iyan. Kaya lumabas, mga tao ng angkan nyo pala ang mga iyon.
Sila ang mga dating eksperto sa negosyo ng diamante. Ang trabaho niya noon ay pumunta sa mga war zone, para hanapin at makuha ang mga hilaw na bato. Sa dilim niya itinago ang diamante sa katawan, ipinuslit niya palabas at itinago sa bangko. Pero isang araw, may isang tao sa angkan ang nagbenta niyo ng palihim. Kaya ngayon, ninanakaw na lang nila ang mga diamante ng grupo mo. Akala nila, minamaliit nila ang kasakiman ng mga tao mo. Alam ba nila na napakahalaga ng diamante, boss? Una, tinitikman nila ang isang piraso ng mga balbal na nasa pabor na lugar. Pumayag agad sila. Sunod na eksena, si boss, napaatras, napahinto, tapos biglang humingi pa ng dagdag, isang piraso pa. Pagkarinig ni Kak, uminit agad ang ulo niya. Nagbayad na ako sa inyo, at ako pa ang nadagdagan ng gastos. Nagpatong pa ako ng interes, kaya huwag kayong masyadong gaaman. At higit sa lahat, hindi naman talaga naiintindihan ng boss ang tungkol sa diamante. Hindi rin niya alam kung paano ito aalisin o ipupuslit, para may benta sa black market. Kaya ang lahat ng nangyari, kasalanan ni Kak. Sa isang salitang iyon, biglang nainis at humingi ng hati, sa kalahati ng mga diamante. Pagkarinig ni Kak, hindi na niya napigilan. Ang galit niya at nakipagtalo mismo roon sa boss. Pagkasunod, ang mahalagang diamanteng iyon ay naging alikabok sa isang iglap. Pero ang diamante, bilang material, ay may pinakamataas na tigas sa kalikasan. Sa normal na kalagayan, imposible itong durugin ng ganoon kadali, kaya agad nakarik ang boss. Peke ang mga diamanteng iyan. Patanjin sa akin. Nagsalubong ang tingin nila. Sa loob nila, nabigla rin sila. Mabilis na kinuha ni Kak ang natitirang mga diamante. Nang suriin niya, peke ang lahat. Biglang nawala sa kontrol si Kak. Patuloy pa rin ang pagmumura niya, pero hindi man lang naapektuhan ang boss sa ginawa niya. Alam niyang eksperto si Kak sa diamante. Paano niya hindi agad tiningnan ang mga ito pagkakuha pa lang? Bakit niya sinadyang maghintay hanggang mabasag ang mga ito bago magkunwaring nagche-check? Malinaw na may problema. Agad niyang napagtanto na may tinatagong motibo ang boss. Bigla niyang kinumpirmang napalitan na ni Kak ang mga diamante. Kaya tinawag niya ang dalawa niyang tauhan para diinan si Kak sa mesa. Maghintay ka lang. Alam mo na ako, at iisa lang ang pinanggalingan natin. Alam mo naman, ako pa, ay, grabe. Kahit mabali na ang braso ko ng boss, matigas pa rin ang ulo ni Kak, at pilit niyang sinabing wala siyang alam. Kahit alam niya, hindi niya sinabi kung nasaan ang totoong diamante, saan iyon itinago. Pagkakita ng boss, ang binatang ito ay naglakas loob pa. Naumarte at agad na inutusan ng mga tauhan niya na itulak ang kanang kamay niya. Paluhurin siya. Pero kahit anong gawin, ni isang salita ay hindi pa rin niya binubuka. Nang makita iyon ng boss, tuluyan siyang nag-alboroto. Dinala si Kak sa silid ng pagpaparusa para tikman niya ang sariling gamot. Tingnan natin kung may lakas pa siyang umarte. Hindi pwede iyan. Nagkamali ang boss sa pinili niyang lalagyan. Inilagay niya sa trunk ng kotse ang buong grupo at agad na pinaandar palayo. Samantala, si Mike, ang bomb expert, gaya ng dati pagkatapos ng uminom ng isang baso kasama ang baguhan para magdiwang ng ligtas at walang pinsala. Mabilis na umuwi sakay ng kotse, pero kita sa mukha niya na may kaunting kaba. Agad na nakuha ni Mike ang tawag ng nakatataas at iniulat na ang pagsusuri ay nagpatunay na may bombang itinanim na may tamang oras sa gitna ng lungsod. Sa totoo lang, hindi iyon luma o inabandona, kundi huwad na itinago sa ilalim ng modernong pampasabog. Pero ang mga materyales na iyon ay nasundan ang pinagmulan mula sa militar ng bansa. Ang sabi ng nakatataas, bukas ng umaga kailangan pumunta ni Mike sa kampo militar para mag-ulat. Dito, tuluyang lumutang ang totoo sa harap ng mata ng publiko. Emergency ang sitwasyon, kailangan alisin ang bomba mula ulo hanggang buntot, lahat iyon ay patibong lang, ang layunin ay takpan, ang tunay na pagnanakaw sa bangko. Ganyan pala ang laro, at lalo pang naging kainahinala ang mga ginawa ni Mike noon. Ang kamera ay nakatutok sa mga magnanakaw, habang ang nakagapos na pinuno ay pilit na pumapalag. Sa huli, naputol din niya ang tali sa kamay bago palihim na pinakawalan ng iba pang kasamahan. Pagkatapos, pinaandar niya ang sasakyan at binangga ang nakasarang pintong kahoy. Pagkatapos ay mabilis, nakinuha niya mula sa loob ng kotse ang isang tablet, at lumabas. Noong nagsimula ang operasyon, may plano na siya, para maghanda. Kaya maaga pa lang, lumapit na siya sa makina, at sinubaybayan ang mga tao. Ginagamit niya noon ang, para matukoy ang lokasyon ng kalaban. Pagkatapos, silang tatlo, ay nagmaneho ng dalawang sasakyang nakasunod sa pagtugis, at sa oras na iyon si Kak, sa loob ng sasakyan ay kunwari umiiyak at nagmamakaawa, habang palihim na nagte-text para humingi ng tulong, kalakip, ang eksaktong kinaroroonan niya sa ngayon. Kasabay nito, ay napansin ng lalaking si Tok Rengina noong hindi pa napapansin ng pulis. Ay mabilis siyang tumakbo paakyat sa rooftop. Una niyang ginawa, ang kunin ng isang pirasong tela,
Tapos naglabas siya ng isang paper bag mula sa ilalim ng upuan at mabilis na isiniksik sa dibdib. At maingat na itinago iyon. Ang nagpanggap na tag-apalit ng tunay na diamante ay noong inaayos niya ang drone, palihim niyang pinalitan ang totoong laman ng huwad. Pagkatapos, si Tok Rengi ay kinuha ang mga totoong brilyante at maingat na isiniksik sa loob ng hawakan ng malita. Gumamit din siya ng pandikit para idikit ng mahigpit at maitago ng perpekto, walang bakas. Pagkatapos, sumakay na ang buong grupo sa eroplano at maayos na nakalipad palabas. Pagkaakyat sa eroplano, naglaho silang lahat, habang papatapos na ang lahat, ngayon naman, ay sinusundan ng pulis ang mga lead at mas malalim na iniimbestigahan, para hanapin. Ang pamangkin ng may-ari ng apartment, na 9 na taon na ang nakalipas, ay biglang pinalayas noon. Dati, may kaso siya sa pagnanakaw at smuggling ng brilyante. Nagmamadaling pumunta ang pulis para suriin ang surveillance camera, at siya nga ang isa sa mga magnanakaw. Bukod pa roon, ang baguhang miyembro ng bomb squad ay hindi rin bumibitaw sa pagdududa. Ang kakaibang pag-upo sa banggaan noon ay lalo siyang pinaghinalaan na may mali. Kaya maingat niyang sinuri ang device, at nang inspeksyonin ng mabuti, natuklasan nga niya ang napalihim na may nagkakabit at nagmumove ng mga bagay. Ang taong iyon ay malinaw na si Mike, kaya hindi na kailangang marami pang paliwanag. Siya ang siyang patuloy na humahadlang sa pag-uulat ng baguhan sa isang kaganapan na iba. Sa kabilang banda, ang ibang mga magnanakaw ay nakapagmaneho na at nakahabol sa 2 sasakyan, na ang isa ay nasa unahan at ang isa sa likod, palibhas ay naipit ang sasakyan ng boss ng sindikatong kriminal. Pagkatapos, sabay nilang binigla ang maniobra at hinaranggan ang sasakyan ng boss. Ang nasa loob ng kotse ay napilitang huminto. Dahil doon, ang mga tao sa loob ay binugbog ng hindi nakaporma, at mas malala pa, ay kinuha pati ang tanging baril nila sa lugar na iyon. Sa sumunod na sandali, ang mga kasama ay naipit sa loob ng sasakyan, at nakarinig agad ng 3 putok. Akala niya, ay dumating na para sumagip ang mga kasamahan niya, pero nang bumukas ang pinto ng sasakyan, at malinaw niyang nakita kung sino ang dumating, bigla ring natigilan ang lahat. Ang pinuno ng mga magnanakaw ay sinabihan silang ilabas si Kak, at sa simula ay ayaw siyang bigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Ginamit agad nila ang sako, at tinakpan ang ulo niya. Nang halos, maubusan na siya ng hininga, ang tagasagip ay biglang, si Mike pala. Siya nga ang lihim na kakampi ng sindikato, sa lahat ng pag-aayos ng bomba at sa pagmanipula ng timer, at setting ng device. Ang lahat ng iyon ay plano ni Mike, mula pa lang sa simula, at ang layunin ay makipag-ugnayan sa plano ni Kak. Ang tanging hindi nila inasahan, nagbago ang plano at hindi na sila nakaabot sa takbo ng pangyayari. Sa totoo lang, ang planong nakaw na ito ay mukhang walang butas hanggang sa isagawa ito, pero biglang may mga komplikasyon. Maging ang mga pulis ay nagsagawa na ng investigasyon sa tunay na pagkatao ni Kak at agad na nag-anunsyo sa paliparan para harangan siya, baka sakaling gumamit siya ng pasaporte ng ibang bansa o galing South Africa, kailangan siyang hulihin agad. Pagkatapos noon, dumating ang baguhan mula sa bomb squad sa presinto, dahil pansamantalang wala silang matibay na ebidensya. Sa totoo, ang nasabi lang niya ay ang mga hinala niya. May mga isyu siya sa mental na kalusugan, ang PTSD. Tama, maaaring tama ka hanggang sa makita nila ang litrato ni Tok Rengi. Ang baguhan ay dali-daling nakilala si Tok Rengi ngayong nasa harap na nila. Dati siyang interpreter ni Mike noong nasa mga misyon siya sa Afghanistan. Si Mike din mismo ang nagdala sa pamilya ni Tok Rengi papunta sa bansang ito. Dito, ang ugnayan ng grupo ay tuluyan ng nabunyag. Si Kak at Mike ay nagtulungan pa rin sa unang operasyon. Si Kak ay dumating sa hotel na kanilang nabook, at matapos magpalit ng bagong kasuotan, diretso siyang naglakad papunta sa paliparan. Kahit marami nang naghahanap sa kanya, hindi pumunta si Kak sa boarding gate. Sa halip, pumunta siya sa isang bakanteng counter ng serbisyo. Kinuha ang kanyang reserbang pasaporte para madaling makasakay sa eroplano, habang si Mike naman ay pumunta sa paliparan. Gamit ang pribadong jet para tumakas palayo, ang grupo ng pulisya ay dumating sa bahay ni Mike. Pero wala na roon ang mga kagamitan at ang notebook na iniwan sa bodega, na nagpapatunay na si Mike mismo ang utak sa pagtatanim ng peking bomba. Pagkatapos, ang tatlong, sina Mike, Tok Rengi, at Kak ay matagumpay na nagkita sa isang restaurant sa Turkey. Ikaw talaga ang eksperto sa pag-disarm ng bomba, di ba? Sabi ng mga pulis na naghahanap sa inyo. Ang higpit nila. Pero nakuha ko na ang karampatang bayad. Ang lahat ng nangyari ay kailangang maibalik 9 na taon na ang nakalilipas. Noong pagnanakawan ng mga diamante, na naabutan ng gwardya ng minahan, si Mike ay nasa tungkulin noon sa lugar. Si Tok Rengi ang nagsilbing interpreter.
Ayon sa litrato sa itaas, noong nasa misyon, aksidenteng nakabangga si Mike sa kalaban. Ang resulta, sa pag-iwas ay napatapakan niya ang mina. Dahil sa matinding pressure, ang convoy na naglilipat kay Kak ay napadaan. Pero ang unang sasakyan ay hindi sinasadyang nakapag-trigger ng bomba, at nasira agad ang sasakyan. Nagkaroon ng labanan sa pagitan ng dalawang panig. Si Kak, sa gitna ng gulo, ay nagkaroon ng pagkakataong tumakas, pero hindi sinasadyang humarap kay Mike. Pinaalalahanan siya ni Mike na huwag, gala ng gala sa paligid dahil puno ang lugar ng mga mina. Ang pagtakbo lang ang dahilan ng kamatayan. Sa likod ni Kak ay may mga sundalong naghahabol. Sa ilalim ng kanyang paanan ay may gulo sa bawat panig. Ang tanging paraan ay ang pag-disarm ng bomba ayon sa instruksyon. Dahil doon, ang tatlo ay napilitang bumuo ng isang pansamantalang grupo. Mike at Tok Rengi ang bahala sa pagharang sa mga sundalong naghahabol. Habang si Kak naman ang sumunod sa utos at nag-disarm ng bomba. Hanggang sa nang matalo na ng dalawa ang lahat ng mga kalaban. Ang bomba ay matagumpay na na-disarm. Matapos mapagtagumpayan, ang pagsubok sa buhay at kamatayan na iyon, ang tatlo mula noon ay naging magkapatid sa buhay at kamatayan. Pagkatapos, si Kak ay may matinding pagnanais na maghayganti sa kanyang pamilya, kaya siya ang nagplano ng pagnanakaw sa bangko. Si Mike at Tok Rengi ay agad na nakipagtulungan kay Kak. Sa huli, nakuha nila ang mga diamante ng matagumpay. Pagbalik sa kasalukuyan, ang tatlo ay nagpalitan ng mga nakaw na diamante para sa malaking halaga. Ang pera ay agad na nailipat sa kani-kanilang account. Bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng 30 milyong dolyar. Pagkatapos, kanya-kanya na sila. Pagkatapos noon, binili ni Kak ang isang lugar ng konserbasyon ng kalikasan sa gitnang Africa na nagpapatotoo sa pangarap niya noong bata pa siya at nagsagawa rin ng geological survey para makita kung may potensyal pa na makapagmina ng diamante. Ang problema lang, napasama siya sa top 20 ng listahan ng mga wanted ng Interpol International Police. Si Tok Rengi naman ay nagpapatayo ng isang residential complex at nagtayo ng sariling kumpanya. Si Mike naman ay nag-donate ng 25 milyong dolyar sa mga charity organization para sa mga dalubhasa sa pag-disarm ng mga bombang hindi pa sumasabog sa buong mundo.